May napansin ako yata kay Kung Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Are we becoming an ayuda nation? Naku Now, po, ito yun lang na nga ba sinasabi ito natin. lang yung tanong ko kasi. You have a 20 plus billion ata. Yun po, at saka next question na lang yung AKAP. Are senators disqualified from participating in the AKAP? Anong hindi secret? During distribution, puro congressman lang namimigay dyan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Marami na hong nakapuna dyan sa mga pinaggagawa nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Ang trato ho kasi nila dyan sa ayuda na yan, multiplier effect. Di ba? 1 bilyon kada isang araw pinamimigay bilang ayuda, multiplier effect daw ho yun. Ganyan ho katindi tong administrasyon na to, pero tayo ho natutuwa. Meron na hong mga iilang mga senador kasi 3 taon na lang Habang papalapit ang 2028 presidential election, magpupulasan ng mga walang yan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kasi tingnan natin, 2027, 2026, mag-uumpisa na magbaklasan yung mga politiko na yan sa tabi ni Marcos Jr. Kasi alam ho nila na palpak tong administration na to. Mantakin nyo yun, wala akong ginawa kundi mamigay ng ayuda. At yung inayabang nila, kesyo yung mga budget daw na ipinapasa ngayong mga panahon na to, para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kalokohan! Karamihan ho dyan, gagamitin sa 2025 midterm election. Ito talagang si Senator Coco, paminsan-minsan, na ginagamit ho niya yung kanyang campaign slogan. Use your kukote. Ayos! At least, hindi na lang ho tayong nakakapansin ngayon na ang pamahalan na to, ang bansa na to, nagiging ayuda nation na tayo. Pero bago natin umpisahan yung mga punto de vista nitong si Senator Coco Pimentel, kaugnay dyan sa na yan, walang humpay na AKAP, AIX, yung tupad, puro ayuda ho ginagawa nila sa administrasyon na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masayang-masaya na ho tayo dyan. Sa mga nagpapakulay sa ating comment section, maraming salamat ho, no? At sa mga gusto sumali sa ating community para kayo ho, pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga, umpisahan ho muna natin ang ating talakayan dito sa Naku po, ikaw na naman, Kimbo. Lahat na lang. Pati bangketa, linagyan mo ng Q. Para saan ang Q na yan? Baha na nga, yung letter Q mo, angat pa rin sa O ikaw, Kimbo, tigil-tigilan mo yan, sumili po tayo doon sa, sa House of Representatives. Hindi mo natin nararamdaman ng presensya ni Kimbo. Ano kaya nangyari doon sa ali na yun? Baka di nakatulog kagabi. Inisip niya kung ano yung mga maling sinagot niya dito kay Herrera. Ito, Senator question, DSWD's AKAP aid. It's like a secret program. Ako po. Anong hindi secret? During distribution, puro congressman lang namimigay dyan. Ay, naku po, dapat bigyan nyo din ng portion ng mga senador para hindi maging secret. Sino ba to? Si Gaston Bunting to, mga kababayan. Naalala nyo ho pa ba itong pagmumukha na to? Sila lang ang nakikinabang dyan sa AKAP na yan. Sabi, di ba? Noong ilinabas yung AKAP na yan, okay. Early campaigning to para sa 2025. Tama o mali? Di ba sinasabi mo natin yan? Early campaigning fund yan para magpakilala itong mga walang yang to. Actually, yung AKAP na yan, one-time lang yan one-time buga lang ng pera sa mga beneficiaryo. Pero hindi pa rin tama. Anong gagawin nila dyan sa pera na yan? Mahal pa rin ang bibili nilang bigas, mahal pa rin ang bibili nilang krudo o kung saan pa man. Mura lang dyan yung pagsusugal nila. Yung pagtotong-it nila, yun. Pero malamang sa malamang, bulk ng pera na yan, isusugal lang ng mga Pilipino. Isusugal nila doon sa mga online na, online casino. Doon mapupunta yan. Yung pera na pinaghirapan na sambayan ng Pilipino at binigay sa pamahalaan, ipinamigay bilang AKAP, yung mga Pilipino naman na nasa laylayan, isusugal nila. Palakpakan. Nakaloko, di ba? Minsan pagka iniisip po natin mga nangyayari sa ating bansa, parang parang napakalaking pelikulang nangyayari. Pinamimigay nila yung perang hard-earned money, hard-earned tax ng sambayan ng Pilipino dito sa mga nasa laylayan. Bigyan nyo ho ng yung tunay na multiplier effect. Yung trabaho, mababang presyo ng bilihin. Kasi pagka
ang kagandahan mo kasi pagka bumagsak ang presyo ng mga pangunahing bilihin, yun na ho talaga. Kahit gaano kaliit ang kita ng ating mga kababayan, makakakain sila, mga inuyupak kayo. Pero kahit gaano pa kalaki ang bigay niyong ayuda, kung kakarampot ang mabibili nila doon, naglulukuhan lang tayo dito. Ayun na nga, pakinggan nun natin itong si Congressman Coco, no? Itong si Congressman Coco Pimentel. Biglang naging congressman si Coco, no ba yan, PH? Si Senador. Uy, pero ambassador o asawa niya, kaya pag ganyan-ganyan lang yan ngayon, papitik-pitik lang ho yan ngayon. Hindi pwedeng manapak yan. Ginawang ambassador ba naman ng asawa? Lahat to ng possible na mag-ingay dyan sa Senado, binigyan ho ng pabor ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero okay lang, at least pumipitik pa rin. Pakinggan ho natin. Game. Worried sa future na are we becoming an ayuda nation? Naku, Now, ito yun na nga yung, ba sinasabi natin. ito lang yung tanong ko kasi. You have a 20+ billion ata for ayuda sa kapos ang kita program, AKAP. Naku po. Ngayon, ang tanong, paano ba ma-access yan? What is that? Is that a purely ayuda program or also just an assistance program which requires some return from the beneficiary, yung AKAP po? Kasi parang sa Senate, walang nakakaintindi sa amin. So, Kasi Senator, hindi ho kayo pwedeng mamigay niyan. Intended lang yung AKAP na yan para doon sa mga young guns, mga aso ni Tamba, at yung mga malalapit sa administrasyon na nagnanasa ng mataas na posisyon sa 2025. Hindi na, pagdating sa usaping ayuda, di ho kayo kasali dyan. Ano ba naman tong si Senator Coco Pimentel? Di ho kayo kasama dyan. Yung pagiging ambassador ng asawa nyo, tapos na ho, yun na ho yun. Diba, baka biglang magalit to si Senator Coco, no? Hindi talaga ho sila kasali dyan. No? Kay ano lang yan, kay Tamba, kay Saldico, kay Migs, sila lang pwedeng mamigay yan. Sila lang nakakaalam yan. Hindi naman tatawagin, hindi naman ihahalin tulad sa secret program kung alam yan ng mga ordinaryong politiko. Pagka ikaw ay malapit sa kaban, sigurado alam mo yung AKAP na yan. Paano ba maging beneficiary niyan? Pwede niyo ba akong isali dyan? yun na nga, walang nakakaintindi sa atin. So, paano naging national program by law ang isang programang hindi dumaan sa other house ng Congress? The law is supposed to be secret passed by program. two houses. Yun po. At saka next question na lang yung AKAP. Are senators disqualified from participating in the AKAP? Ako na sasagot, sir. Ito naman si Senator Coco. Hindi naman ho kayo, hindi naman ako kayo disqualified. Grabe, kailangan hulat nila ngayon ng pondo, malapit na eleksyon. Kung di nyo po napapansin, ganyan ho tayo lokohin ng mga politiko. Wala ko tayong pakialam dyan sa mga yan. Ang issue ho dito, inuunggoy tayo ng mga yan. Ngayon, hindi pa rin nabubuksan ang kaisipan nyo sa ating mga pinapakita dito sa PH Update. Pasisiyaan na lang ho tayo. Wala ho tayong magagawa. Diba? At kung kayo naligaw lang ho kayo dito, kung ayaw nyo ho yung ating mga sinasabi dito, maraming salamat pa rin ho. At kung isa ho kayo doon sa mga nakikipagbakbakan dyan sa comment section, maraming salamat pa rin ho. How come AKAP seems to be invisible to us? Naku. We have not been invited to any AKAP. If it's like AIX, it must be also like a distribution. How come it is invisible to senators? Naku. Unlike AIX, which is visible to senators. Naku po. As far as senators are concerned, it's like a secret, invisible, off-limits program. Bakit? Di ko maintindihan eh. Paano ba, at saka Secretary, kung talagang matagal nyo na itong iniisip, bakit sa plenary hindi namin na-discuss when we were discussing the 2024 budget? Nako. Oy, ikaw, Rex Gatchal yan ha. Ikaw talaga bastos ka. Papalusodin mo pa si Tamba. Tignan mo naman, kamayan nyo palang meron ng ibig sabihin. Talagang okay na AKAP tayo dyan. Alam mo na gagawin.
Matagal nyo nang naisip pero hindi na pag-usapan sa plenaryo. Yan ang akap. At alam mo na kung sino magiging ano dyan, mga pwedeng mag-distribute dyan sa akap na yan. Dapat ang pagmumukha ko at pagmumukha ng mga congressman, kasali dyan. At yung pinaka-epal sa lahat, si Marcos Jr. Ganun lang naman ho yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin, pakinggan natin itong si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kaugnay doon sa naging palitan nitong si Congressman Herrera at nitong si Kimbo kahapon. Magaling ho talaga tong si Spokes, itong si Attorney. Pakinggan ho natin. Yung deliberation dyan sa House patungkol dun sa paggamit ng earmark funds. So, Sir Say, ano masasabi mo sa discussion ng dalawang mababatas? Kitang-kita mo yung diferensya ng dalawa. Yung isa, si Kong Herrera, nag-aral, preparado. Ito naman si Kong Stella, tataranta, di malaman ko na isasagot niya, mali-mali ang mga sagot. Tama naman yung punto ni Congressman Herrera. Yung unang subject matter, accounting, ang hinihingi niya accounting, kailangan alam natin, dapat may report, bakit walang report? Yung pangalawa naman, anong legal basis mo nga naman? Hindi naman masagot-sagot. Saka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Naku po. Kasi yung necklace, nakita ko sa social media, sinom. Sabi niya ano yan, I forgot the name of the brand. Pinalabas ngayon yung parehong necklace. Alam mo kung magkano yung necklace? Millions. 1.7.200. Biro mo yun? Actually, nagkalat sa social media. Ano nga di ba, nakaano na yung mga social media account niya, na-take down na lahat ng mga picture niya. Marami pa ho yan, pero naka-archive na ho yan sa mga kasama. Earrings, yung necklace, and yung watch. Lahat branded Maabot sa... Even yung mga suot ilang niya, milyon bags. yung suit niya. Hindi, ang pinakapunto yata ng mga komentaryo, teka muna, saan mo naman pinagkukuha yung pera nga? Teacher ka lang dati. Dati nagpa-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita Tapos, ang ganda ng mga suot. Tsaka, if you notice, every time may congressional hearing, parang nagpa-passion show siya Correct. Di ba? Grabe. Okay lang yan kung passion. Hindi naman Parang palagi siyang ate ng sona. Pero kitang-kita tuloy, yan ang nakaharap. Pagdating mo sa sa fashion, yang si Attorney Panelo, magaling din hong yan na pumustura, 'di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, talagang napakatikas din ho yan. Binanatan mo ng binanatan si BP Sara ngayon, bumabalik sa iyo lahat ng banat. Yan ang problema niya. Saka isa pa, naalala ko tuloy, di ba, pinag-uusapan niya yung accounting. O yung kaibigan mo, yung kaibigan natin si Martin, ang ganda ng speech. Sabi niya, yung mga bumabanat, nakakalimutan nila yung responsibilidad nila. Sila ang dapat na mga accountable. Natawa ako kasi, Speaker Martin, ano nangyari doon sa hamon sa ni Presidente Duterte? Mag-accounting kayo sa ano bang... Hindi dumaraan, di ba? Hanggang ngayon, wala akong naririnig na in a congressional committee hearing, may nagtatanggol naman sa budget ng mga kongresista. Kung saan ba? Saan napunta? Saan paggagastusan? O talaga kayo, pakahirap niyo ipagtanggol. Well, that's a challenge doon sa ating mga mababatas. Dapat lahat sila may sense of accountability, Attorney Sal. Pag sa kanila, wala. Pag sa iba, dapat accountable kayo. Pero sila? Hindi. And who will police them, Attorney Sal? Ang taong bayan, delikado kayo dyan. Samantala, Attorney Sal, marami sa ating mga kababayan ngayon ang apektado sa masamang panahon dahil sa naging habagat at bagyo. Kaugnay niya, Attorney Sal, sa budget briefing, pag-asa para mas maging efficient sa kanilang trabaho. Dapat lang. Yun. Hindi ba? Palagi natin sinasabi. Alam naman natin ang problema ever since ng bansang ito. Hindi nyo tinutugunan Kailangan ng pera. Lagyan nyo ng pera. Ang problema, hindi nanakaw nga pera Alam mo, Attorney Sal, isa din sa dapat tutukan is yung yung investment ng human resources ng mga tao nga sa pag-asa. Because some of them, Attorney Sal, either they go to TV broadcasting networks
Oo. Like si Mang Tani, nasa GMA na. And the possibility na pumunta sa abroad for greener pastures. Yun na, kakulangan sa gamit at the same time, yung mga magagaling din ng mga weather forecaster Attorney Sal, wala, hindi pwede manatili sa pag-asa dahil kulang sa investment sa talent nila. Ayun na nga mga kababayan, lipat naman ho tayo doon. Ituloy ho natin yung mga nangyari kahapon dyan sa House of Representatives. Hindi lang ho itong si Kimbo ang pinaiyak nitong si Mama Congressman Herrera, pati ho yung tuta nitong si Saldico, pinaiyak din ho niya kagabi. Pakinggan ho natin to. Questions kasi related naman siya para isang sagot na lang din po siguro. Basahin ko na lang po ulit. My first question was, given the requirement under the 1987 Constitution that no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law, does the practice of pooling earmark revenues into the general fund comply with this provision? How does the Department of Justice assess the legality of this practice? Number two, how does DOJ reconcile the legal requirement of earmarking specific funds under laws like RA 11203, the Rice Tarification Law, and RA 10929, the Free Wi-Fi Law, and all other laws with the one fund concept under EO 292 and PD 1177? Is there a potential conflict between these mandates? So how do we address this? Number three, what legal safeguards are in place to prevent the misuse of earmarked funds when they are pooled into the general fund? How does the DOJ ensure that these funds are not diverted to other purposes in violation of earmarking laws? Number four, under PD 1177 and EO number 292, there are provisions allowing the reversion of unused special funds to the general fund. Can DOJ provide clarity on the legal circumstances under which such reversions are allowed and how this aligns with the original purpose of earmarked funds? Given that the revised, number five, given that the revised penal code defines technical malversation as the use of public funds for a purpose other than that for which they were appropriated, does the pooling of earmarked revenues or earmarked funds into the general fund, particularly when they are spent elsewhere or used to generate interest, pose a risk of technical malversation? Number six, in the case of technical malversation, intent is not a necessary element for prosecution. Does the Secretary or does DOJ believe that the sponsor believe that the current practice of pooling earmarked funds could unintentionally lead to legal liability for public officers, even if no malice is intended? How can this be prevented? Number seven, the Supreme Court in the Lagman versus Ochoa case declared the reallocation of funds under the Disbursement Acceleration Program, or DAP, unconstitutional, particularly because funds were used for purpose not explicitly authorized by Congress. How does the DOJ view the current practice of pooling earmarked revenues in light of this ruling? Are there risks of a similar constitutional violation? Mr. Speaker, Mr. Sponsor, gusto ko lang naman po ilagay sa tama itong paggamit ng earmarked revenues. Ayoko naman pong ma-declare tayong unconstitutional. Tayo po ang power of the purse. Dapat minomonitor po natin ang paggamit nito at dapat alam po natin at may transparency kung pinupool man nila ang perang to. Magkano ang ginamit nila dito? Saan nila ginamit? Wala pong reporting sa atin dito sa Kongreso. That's why I want to know, at sinabi po sa akin kasi kanina ni Madam Sponsor, itanong ko daw po sa DOJ kasi legal question. Kaya po ako nagtatanong, dahil ako, nandito tayo sa Kongreso, tayo dapat ang gumagawa ng mga batas ginawa natin yung batas to be earmarked for a certain fund. Pero because kailangan natin ng pera, gusto nating gabitin at galawin. Ang tanong kasi, ano ba ang legal basis kung pwede ba natin talagang gamitin itong pondong naka-earmark para sa isang bagay? Yung cash. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, distinguished colleague, we regret that we cannot answer the question of the Honorable Herrera because this would amount to giving advisory opinion. However, this representation suggests possible answers, Mr. Speaker, to the query being raised by the Honorable Herrera. Number one,
we can use the oversight power or function of the Committee on Appropriations so that once and for all we can finally discuss and settle the issue of the earmark funds. Number two, remedial legislation, Mr. Speaker, wherein we can propose amendments on the particular presidential decree, especially on the use of the earmark funds. And number three, if possible, we can indicate in the general appropriations if special provisions, especially with respect to the transparency in using this particular fund, Mr. Speaker, distinguished colleague. Majority Yanong Leader. bata na yan, bata ho niya ni... Mr. Speaker. paano to? Ni Saldico. Mr. O Speaker, Bicol Party List din ho yan. precisely, Mr. Speaker, talaga pong humihingi po ako sa Committee on Appropriations, baka dapat bago po natin ipasa itong batas na ito, itong General Appropriations Act, once and for all, let us settle the issue of earmark revenues. Year in, year out, iba-iba po ang sagot sa atin ng DBCC. Last year, sinabi, hindi ginagamit yung pera. The other year, sinasabi, naka-intact siya. Then all of a sudden, this year, ginagamit na yung pera. Dati, sinasabi, hindi siya nag-earn ng interest. The following year, nag-earn ng interest. Tapos bigla ngayon, nawawala na naman yung pera, hindi ginagamit. At iba-iba yung sagot. So, but at least one thing is now clear. They said that they are using the money for habang siya ay hindi ginagamit for the purpose it was intended. Kaya, Mr. Speaker, ayaw naman po natin na ma-question tayo sa Supreme Court. Tayo po ang may power of the purse dito. Ayoko rin naman na yung pera, hindi natin alam kung kailan hiniram at saan ginamit nung hiniram. At paano po ang pananagutan kung hindi na kayang ibalik? Naku po, mga kawatan Ito kasi po itong yung mga mga to eh. kasagutan na I think has to be settled before we pass the GAA, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sana po, as a sponsor of DOJ, pagtulungan po natin ito. Gusto ko lang pong ilagay sa tama. The one fund concept is a beautiful concept which was passed as a presidential decree during the time of President Marcos Sr. in 1977. Hindi pa po ito na-amend hanggang ngayon. Na-overtaken na po siya. So it's something that maybe we should take a look at here in Congress kung talagang ngayong sinasabi na ginagamit itong pera na hindi pa kasi kailangan ng pinagagamitan. I just want na maayos ito para may matinong sistema and transparency. Again, it has to be reported to us. There has to be transparency every time they use the money. Kasi, yun, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. We join the desire of the Honorable Herrera, as well as the sponsor of the Department of Justice, to track the fiscal management of earmarked funds and ensure transparency in the collection and expenditure thereof. And as earlier agreed between the sponsor and the Honorable Herrera, the Committee on Appropriations, through the sponsor, has been requested to exercise its oversight as the body responsible for the disbursement together with the Executive Department. Second, a special provision in the national budget or in the General Appropriations Act for 2025 will be considered by the Committee on Appropriations to address lapses in the law, as well as number three, the possible consideration of amendments to EO 292 as well as Presidential Decree 117 to ensure that future appropriations of earmarked funds will be tracked and will be transparent, not only to satisfy today's deliberations with the Honorable Herrera as well as the sponsor, but for future generations to ensure transparency in the use of public funds as required by the Constitution. Therefore, Mr. Speaker, we, as part of the majority, we give this commitment to the Honorable Herrera together with the sponsor, the Honorable Galon for the Department of Justice. Mr. Speaker, bago po natin ipasa ang GAA natin po sana at magkaroon na po tayo ng transparency or malagay na natin sa special provision
as to the transparency of the use of the earmarked revenues, Mr. Speaker. Mr. Speaker, during the period of amendments, the small group to be requested will report to the Committee on Appropriations, and the Honorable Bongalon will ensure that the special provision requested to track the fiscal management of these earmarked funds will be considered during the period of amendments. That's all, Mr. Speaker. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang continuation ng nangyaring budget deliberation kahapon dyan sa plenaryo. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Kung hindi po napanood itong video na to, click nyo lang. Maraming salamat mga kababayan.